Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Mon C. and illustrator Ara Villena. Si Laleng at ang Lakbay Paaralan. Walang katulad ang paaralan namin sa Surigao del Sur. Hindi ito mararating ng bus. Maliban na lang kung kaya nitong dumaan sa ilog at bundok. Kadalas ay nasa gitna ng bukid ang paaralan namin. At may sikreto kami. Minsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan namin. Noong unang araw ng pasok, muntik na akong matalisod dahil sa kaba. Wala akong kilala. Wala akong kaibigan. Ngayon lang ako nakarating sa Hanayan dahil lumaki ako sa ibayong baryo kasama sina nanay, tatay at 4 kong kapatid. Para makapasok sa dati kong paaralan, kailangan kong tawirin ang maraming ilog at maraming bundok. Kaya naman, inilipat ako nila nanay at tatay dito dahil ilang ilog at bundok lang ang layo ng paaralan mula sa tahanan namin. Math ang unang klase namin. Good morning, class! Bati ng guro sa amin. Good morning, Chair Maya! Sagot ng mga mag-aaral. Ngayong araw, may bagong mag-aaral na dadagdag sa pamilya natin. Sabik niyang sinabi. Maaari ka bang magpakilala? Tanong niya sa akin. Lumingon ang lahat sa akin, kaya't namilipit ang tiyan ko. Good morning, classmates. Ako si Laleng. Nice to meet you, Laleng. Masayang bati ng mga kaklase ko. Ang aralin natin sa araw na ito ay multiplication. Kumuha kayo ng isang pirasong papel at sagutan ng seatwork na ito, sabi ni Teacher Maya habang nagsusulat ng mga bilang sa pisara. Naku, pudpud na pala ang lahat ng lapis ko. Dinala namin ni nanay ang lahat ng gamit ko sa dormitoryo para hindi ko na kailangan tumawid ng ilog at bundok. Pero, lumat sira-sira ang lahat ng gamit ko. Mga gula-gulanit na lapis, luray-luray na kwaderno, at kulang-kulang na krayola ang kaya lang bilhin ni nanay at tatay. Ano na kayang sasabihin ni Teacher Maya? Ano na kayang iisipin ng mga kaklase ko? Ay nako, sinikap kong isulat ang 15 times 8 pero pudpud na ang lapis ko. Tinapik ako ng katabi ko. Laleng, gusto mo bang humiram ng lapis? Hala, paano ka? Garil ko. Huwag ka mag-alala. Meron akong extra. Inabot niya sa akin ang lapis. Isay pala ang pangalan ko. Laking pasasalamat ko kay Isay. Natapos ko ang seatwork sa takdang oras at may bagong kaibigan pa ako. Kasaysayan ang susunod naming klase. Tinipon kami ni Teacher Maya sa isang maliit na silid-aklatan sa buntot ng bukid. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga manobo. Sino rito ang manobo? Marami sa amin ang nagtaas ng kamay, kasama ako. Marami pala kaming mga manobo sa klase. Ang manobo ang pinakamalaking pangkat etniko sa Mindanao. Maraming mga manobo ang kabilang sa katawhang lumad, paliwanag ni Teacher Maya. May makakapagsabi ba kung sino ang mga lumad? Itinaas ng isang bata ang kamay niya at sinabi, tayo ay lumad, sir. Tiboli, Subanen, Manobo, at marami pa. Tayo ang lumad ng Mindanao. Very good, Pepi, puri ni Teacher Maya. Para mas marami pa tayong matutuhan tungkol sa mga manobo, magbasa tayo ng aklat. Get one and pass. Sayang at walang umabot na aklat sa mesa ko.
Mukhang kulang ang mga aklat. Gusto mo bang mag-share ng aklat, Laleng? Tanong ni Pepi. Pwede rin ba ako makibasa sa inyo, Pepi? Hiling ni Isay. Laking pasasalamat ko kay Pepi. Nakinig kaming tatlo kay Teacher Maya habang tinatalakay niya ang nakasulat sa aklat. Natutuhan namin ang mga manobo ay nagkalat sa Mindanao. Meron siguro kong pinsan o tiyahin sa bawat baryo. Nabanggit din karamihan sa amin ay magsasaka, tulad ni tatay. Para sa huli naming klase, dinala kami ni Teacher Maya sa munting bukid. Anong gagawin natin dito, Cher? Tanong ko. Laleng, ang huling klase natin sa araw na ito ay agrikultura, ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa lupa galing ang kinakain natin. Magtatanim tayo ng paborito ninyong munggo! Hiyaw ni Isay at Pepi. Tama, puri ni Teacher Maya. Munggo, talong, kalabasa, at okra ang ilan sa mga gulay na itinatanim ng mga lumad. Tumambad sa amin ang 8 binungkal na lagay sa lupa. Sabik na sabik akong magtanim dahil ang mga kapatid ko lang ang pinapayagan ni tatay na tumulong sa pagsasaka. Unang beses kong magtanim. Sa bawat lagay, magtatanim tayo ng 15 binhi ng munggo. Kung meron tayong 8 lagay, ilang binhi ang itatanim natin? 120, Cher! Sagot ko. Napakarami naman! Saan natin kukunin ang mga binhi, Cher? Huwag kang mag-alala, Laleng. Nagdala ako ng sapat para sa lahat. Yehey! Ang bait ni Teacher Maya. Nagtulong-tulong kaming magtanim. Pagkatapos, nagpunta kami sa munting covered court. Naglaro kami na mataya-taya kasama ng mga mag-aaral mula sa ibang baitang. Tinuruan din kami ni Teacher Maya ng isang awit. Umindak kaming lahat sa awit. Tungkol ito sa buhay ng lumad sa bundok. Umuulan lagi roon, kaya nagtipon sila ng kahoy at dahon para magtayo ng bahay. Masaya siguro sila dahil sama-sama sila. Nang sumapit ang linggo, binalikan namin ang mga tanim para mag-ani. Pumitas kami ni Isay at Pepi ng maraming munggo, habang ang iba ay nag-ani ng talong, kalabasa, at okra. Sama-sama kaming tumulong sa mga guro para magluto ng pinakbet. Sarap! Nang kinagabihan, pinagana na ng mga guro ang generator para buksan ang mga ilaw. Natapos namin ang mga takdang aralin namin bago matulog. Papikit na ang mga mata ko nang may narinig akong kaluskos sa labas. Isay! Isay! Gising! Narinig mo ba yon? Ano yun, Laling? Malamlam na sagot ni Isay. Bumangon ang buong dormitoryo. Tila may nagsisibak ng kahoy. Mas malakas pa sa kulog. Pumilipit ulit ang tiyan ko. Mas nakakatakot pa ito kaysa noong unang araw ng pasukan. Shh, Laling, bulong ni Pepi. Mga wakwak, amping. Ingat, ibig niyang sabihin. Lumingon ako sa paligid, pero tila hindi takot ang mga kamag-aral ko. Mukha silang malungkot. Pumupugad minsan ang mga wakwak sa paaralan natin. Pinapalayas nila tayo sa ating mga lupain, paliwanag ni Pepi. Manahimik na lang muna tayo, bulong ni Isay. Walang nakatulog hanggang umaga. Paspasang pumasok si Teacher Maya sa dormitoryo. Ligtas ba kayong lahat? Teacher Maya,
Tumakbo kaming lahat sa kanya para yakapin siya. Anong ginawa ng wakwak, Cher? Tanong ko. Lumabas kami. Para silang mababangis na halimaw. Pinunit na mga wakwak ang mga guhit at proyekto namin sa silid-aralan. Tinupok na mga wakwak ang mga aklat sa silid-aklatan. Ang pinakamasaklap, sinunog na mga wakwak ang mga pananim namin. Naiyak na ako nang niyakap ako ni Teacher Maya. Cher, sinunog ng wakwak ang paaralan natin. Saan na ako mag-aaral? Ha? Walang nangyari sa paaralan natin, Laleng. Tumingin kaming lahat sa kanya. Mga silid-aralan at bukirin ang tanging sinira na mawakwak. Ngunit, andito pa rin tayo. Tayong mga guro at estudyante, tayo ang paaralan. Tama siya, nandito pa rin kami. Pero ano nang gagawin natin ngayon, Cher? Tanong ko. Magbabakwit, sagot ni Isay at Pepe. Ngumiti si Teacher Maya. May sikreto tayo. Minsan, tuwing kailangan, naglalakbay ang paaralan natin. Sama-sama kaming nag-empake bago magbakwit. Naiwan ni Isay ang mga lapis niya sa silid-aralan, kaya ipinangako kong ako naman ang magpapahiram sa kanya. Tinipon namin ni Pepe ang mga nakaligtas na aklat sa silid-aklatan. Ipinangako naming ibabahagi ito sa lahat. Tinulungan din naming tatlo si Teacher Maya na mangolekta ng mga binhi. Sama-sama naming tinawid ang ilog at bundok. Sinuong namin ang mga gubat ng walang takot, tulad noong pinugaran kami ng mawakwak. Naghawak kami at umawit papunta sa bago naming tahanan. Nang makarating kami sa isang baryo, tinulungan kami ng ibang mga bata na maghanap ng mga silid para sa mga kaklase. Luma din pala sila. Ipinakilala ako ni Isay at Pepe sa kanila. Naglakbay na rin pala sina Isay at Pepe rito noong tinakot sila na mawakwak dati. Sama-sama naming hinawan ang isang lagay ng lupang maaari naming taniman ng mga sinagip na binhi. Teacher Maya, babalik pa ba tayo sa lupain natin? Tanong ko sa kanya. Yumukod siya at niyakap kami. Oo naman. Tulad ng mga ninuno natin, magtatanim pa tayo ng mas maraming munggo, talong, kalabasa, at okra sa lupain natin para hindi na ito pugaran na mawakwak. Kay tapang ng lakbay paaralan namin. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!